Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin ang nasa online, lalo na po ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama ng pagdiriwang dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayong lahat, sabi ko nga kanina, ay tinipon ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at manalangin at ipahayag ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nung isang araw ay aking nabasa ang mga bayani natin dito sa Pilipinas. At kung mapapansin niyo po, ang mga bayani natin ay mga bata pa. Sila Jose Rizal, nung sila ay nagpahayag ng kanilang kabayanihan, Gregorio del Pilar, Andres Bonifacio, lahat sila ay mga bata pa kung tutuusin. Yung iba nga ay teenager pa lang. At sabi nga nung panahong iyon, ipinaglalaban nila ang bayan, ang kalayaan, ang kasarinlan. Ganun daw ang mga kabataan noong unang panahon. At sabi nung manunulat, ngayon, kung dati-rati ang mga kabataan ipinaglalaban ang bayan, ang kalayaan, ang katarungan at kasarinlan. Ngayon daw ang mga kabataan ang ipinaglalaban, love team, no? O pinaglalaban yung kanilang mga paboritong artista, paboritong palabas. Pinaglalaban kapag manonood ng concert, talaga namang patayan na, ika nga. At pinakita nga sa isang tagpo naman, nakita ko kung papaano, no? Kahit umuulan na ng yelo, nandun pa rin, nanonood, nakatindig, at hindi matinag. Kasi sayang naman yung ibiniling ticket, no? Lalo na pag yung mga K-pop, no? Ang pinapanood at gustong makita ng personal. Anong pinaglalaban po ninyo? May pinaglalaban pa ba tayo sa buhay? At ang mas mahalagang tanong, higit pa sa atin ba yung ating ipinaglalaban at ipinagpipilitan sa buhay? O baka naman sa bandang uli, kung haharap tayo sa salamin, matatagpuan natin na kay liit, kay kitid lamang pala ng ating mga iginigiit sa buhay. Baka naman ang pinag-awayan nyo ng kapitbahay nyo, simpleng isang basura lamang na natagpuan mo sa harapan mo na siya ang pinaghihinalaan mong naglagay, na halos nadamay na ang buong barangay sa away nyo dahil lang sa balat ng saging, sa kapirasong papel, dahil lang ba hindi na ibigay yung sukli sa iyo agad, inaway mo na yung driver, dahil lang ba hindi inabot nung kasama mong pasahero, hirap na hirap kang ibigay yung pamasahe mo, at nakita mo siya, hindi man lang inabot, inaway mo na rin siya. Galit ka na sa mundo. Ano mga pinaglalaban at pinagigiitan natin sa buhay? Sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin, mayroon daw po isang balo. Kinukulit niya. Hindi niya tinatantan yung masamang hukom. At ano ang hinihingi niya?
katarungan. At inalintulad dito ni Jesus Nazareno sa buhay panalangin sa Diyos. Na kung yung masamang hukom na ngayon ibinigay na niya yung hinihiling na katarungan ng balo, papaano pa kaya ang Diyos na mabuti at marunong? Ngunit ang tanong ni Jesus Nazareno, may matatagpuan ba siyang matibay na pananalig sa mundo? Siguro masabi ko po, kung masasagot natin si Jesus Nazareno, pwede kong sabihin sa kanya, meron po. Baka sakali po, may matagpuan kayo. Parini po kayo sa Quiapo. Sapagkat alam ko, mga kapatid, kahit papaano'y sumasalamin sa atin yung marubdob, matyaga, at walang humpay na pananalig at pagtawag sa Diyos. Alam ko po, marami sa inyo dito, hindi naman taga Quiapo. Galing pa sa mga malalayong lugar. At alam ko din po, marami sa inyo, hindi lang minsanan pumunta dito sa Quiapo. Kahapon, gusto sanang may magtrabaho pa, inaayos pa ho natin ang simbahan, kaya pasensya na po. Pero sana po marami pa rin ang tumulong at awa ng Diyos ay maayos man lang natin agad ang unang bahagi, ang harapan ng simbahan, ang altar. Gusto sana nung mga nagtatrabaho, Father, kasi inaayos din po natin yung mga kuryente. Kung napansin nyo po, yung mga kawad, sala-salabat na. Father, pwede bang magpatay kami sandali para ayusin? Pero hanggang alas 12, nandito po ako. Sabi ko, hindi pwede kasi marami pang tao. Alas 12 na ho kagabi, hating gabi na kagabi, dahil Biyernes, lalo na, sabi ko nga, natapat kayo ng Biyernes. Kaya pasensya po, hindi natin magagawa dahil marami pa rin ang dumarating. Kaya nga sabi ko, kung sa tanong ni Jesus Nazareno, may makikita kaya akong taong nananalig sa atin? Sana po, masabi natin sa Kanya, meron po. Lalo na po, kaming mga nagpupunta sa Quiapo. Ang mga nagsasabi, gustong sabihin ngayon kay Jesus Nazareno, nananalig po kami sa inyo. Hindi po kami hihinto ng pagtitiwala sa inyo. Ang nagsasabi ng ganyan, gustong sabihin ganyan kay Jesus Nazareno, pumalakpak ng mas malakas. Ayan, mahal na po, narinig niyo po ang palakpak na sagisag na hindi tayo hihinto. At ang ibig sabihin din nito, mga kapatid, ang nananalig, hindi lang walang humpay sa pananalangin. Baka naman pag hindi nabigay yung dinadasal ninyo, hihinto ba ho kayo? Hindi naman siguro. Sana ho, hindi. Pero meron ako mga kakilala, kaibigan pa nga, nagtampo na, sumuko na, nung hindi na ibigay yung kanilang dinadasal. Mga kapatid, ang tunay na nananalig, hindi lang yung hindi humihinto sa pagdarasal. Hindi lang yung nagpapasalamat dahil ibinigay ang kanilang dinadasal. Ang tunay na nananalig, walang humpay pa rin ang pagdarasal kahit hindi pa agad sinasagot ang kanilang dasal. Sabi nga ni Jesus Nazareno, minsan nagtatagal ang sagot. Baka iba sa inyo siguro ito, sabi, 1 taon na po ako nagdadasal, mahal na Senyor. Wala pa ring linaw ang buhay ko, ang hinihiling ko sa inyo. At bukod pa dyan, ang tunay na nananalig, hindi rin humihinto ng pagdedebosyon kahit hindi naibigay ang kanilang hinihiling. Doon daw masusubok ang tunay na deboto.
ang tunay na nananalig, kahit kaiba ang sagot, tuloy pa rin ang dasal. Tuloy pa rin ang pagtitiwala. Tuloy pa rin ang pagmamahal. Nung isang araw po ay may nakita po akong isang deboto na umiiyak at nagtanong kung pari ako. At sabi ko, opo. At kinuwento niya, dinadasal ko po sana gumaling yung anak ko. Pero hindi po siya gumaling. Pumanaw na po siya. At nung kinakausap ko sa kanya, bagamat damang-dama ko yung kanyang kalungkutan, sinabi pa rin niya, pero nagbabalik po ako dito dahil ipagkakatiwala ko po ang anak ko sa kanya. Hindi man po niya naigawad yung hinihiling kong pagdarasal. Alam ko po, nasa mabuting kamay ang aking anak, kaya't ipinagpapasalamat ko pa rin po ang lahat sa kanya. Yun daw po ang tunay na deboto. Tunay na nananalig. Sapagkat sa bandang huli, hindi lang yung kagustuhan niya ang ipinaglalaban niya, iginigiit niya. Bagkus, ang nais niyang tuklasin at igiit ay ang kalooban at awa ng Diyos sa Kanya. Opo, mga kapatid, minsan hindi nabibigay yung hinihiling natin. Pero gaya ng sabi ko nga, doon masusukat gaano tayo nagtitiwala sa Kanya. Sapagkat kung papaano tayo pumalakpak kanina, ipinapakita natin ang malakas nating pananalig sa Kanya. Bahagi ng pananalig na yon ay ang paniniwala na alam niya kung ano ang pinakamainam para sa atin. Yun ang pinanghahawakan natin. Hindi yung hinihiling natin, kung hindi yung inaalok niya sa atin. At yun ang tinitiyak ko po sa inyo. Lalo na kung tayo'y nagpupunta dito sa Quiapo, may inaalok sa inyo. Sa'yo lang. Para sa'yo lang. Kaya ka pinapunta ngayon dito, may gustong ialok sa'yo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Baka hindi yun yung hinihiling mo, pero ang inaalok niya, dahil sa kanyang karunungan at awa, baka yun pala ang mas mabuti para sa iyo. Kaya, gumugol po tayo ng ilang sandali ng pakikinig sa mahal na poon. Ano kaya yung gusto niyang ialok sa iyo ngayon? Sa dinami-dami ng hinihiling mo, sa dinami-dami ng inaalala mo ngayon, sa dinami-dami ng gusto mo ngayon, ano rin kaya ang nais ibigay sa iyo, igabay sa iyo ng mahal na poon? Magtiwala ka sa Kanya. Hindi niya tayo bibiguin. Hindi niya nais ang makasasama sa atin. Sapagkat walang ibang gusto ang mahal na pong Jesus Nazareno kung hindi tayo'y mapabuti at maligtas. Kaya huwag kayong susuko. Meron siguro ngayon nangihina na ang loob, nang lalamig na ng pananampalataya. Meron ka ngayon siguro ngayong mahal sa buhay. Gusto mong ipagdasal kasi nawawala na ng paniniwala sa Diyos. Nagtatampo na sa Diyos. Ayaw nang magsimba. Ayaw nang gumawa ng mabuti. Kasi nakita niya,
yung gumagawa ng mabuti, parang yun yung nahihirapan pa. Yung mga naniniwala sa Diyos, parang yun yung hindi umaasenso. Minsan, ganun ang pakiramdam natin. Kaya natutokso tayo, wag na lang kaya. Itigil ko na kaya. Baka meron ngayon dito, gusto ng sukuan ang buhay. Dahil sa dami ng pinagdadaanan mong pagsubok. Nais ngayong sabihin sa iyo ni Jesus Nazareno, huwag kang susuko. Huwag kang hihinto. Tumawag sa Kanya. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sapagkat anuman ang mangyari, matagal man ang sagot niya, iba man ang sagot niya, isa ang tiyak na tiyak tayo at pinaniniwalaan natin, hindi tayo iiwan ni Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, nananalig kami sa inyo, naniniwala kami sa inyo, at kung papaanong hindi nyo kami iiwan at hindi nyo kami susukuan, hindi rin kami susuko sa aming pagmamahal at pagtitiwala sa inyo. Amen.